Tutok mo lang. Kikaan. Mama Jailan, 10 minutes. Okay. Yung unang church, yung piso, Siguro for 20 na ang number. kung saan, Saan? Sa Pablo. Magbabawas. Oo. 20 na siya, o 19. Start. Tapos, stop. Stop ulit. Saan ka mag-uulit? Ulit may record talaga record. Okay. Pindutin mo. Saan ang pipindutin ko? Ito, dito. Ah, sa Pag dulo. kinap mo yan, bago na. Ah, Record ulit. sige, sige. The parable of the sower. Yung mensahe doon. Pag-asik. Na kung saan sa kanyang pag-asik, mayroon nasik sa binanggaan, sa kabatuhan, at sa dawagan, at sa katabang lupa. Sa Mateo 13, verse 3 hanggang 8. Salita ka lang. Siguro, babasahin natin para makita natin yung Matthew 13, Sino magbasa? verse 3 hanggang 8. The parable of the sower. Sino magbasa? Basahin mo. Erika. Sino magbasa? Isang mic dito eh. Ayan. Kim, basahin mo. Matthew 13, verse 3 hanggang 8. At pinagkalitaan na sila ng maraming mga bagay sa mga talita. Ha? Saan yung Ngunit ang maghahasik ay lumaon upang mamalsik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa katinandaan at dumating ang ibon at kinain nila. 5. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na doon meron sa pagkalupa at pagdakay tumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. 6. At pagsikat ng araw ay inison at dahil sa walang ugat ay mga tuyo. 7. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dalawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. 8. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at mga bunga. Ang ilay isang daan at ang ilay tig-aling na po at ang ilay tig-tatlong po. Okay. Ayun po yung parable of the sower. Na kung saan may nahahatid sa Saan yung kabinanggaan. minutes ito? Ha? At yung nasa kabinanggaan na yan, ay may dumating na ibon at sinuka yung nasa na yun. Walang iba yun kundi si Satanas, si Satan. Na kung saan ay ginagaw yung salita ng Diyos na nahatid sa kanyang puso. Ayun yun. At yung ating kabatuhan, ito yung sabi doon. Tanungin mo si Barbansi. 26, Matthew 13, verse 21. Matthew 13, verse 21. Mababaw lang ang kanyang lupa, kaya bibilis siyang tumubo at lumago. Ngunit pagsikat ng araw, siya nalanta. 13:21. Sabi niya, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil salita
ay pagkakay natisod siya. O, mababaw lang. Pagkabatuhan, mayroong lupa konti. Madali siyang tumubo sapagkat manipis lang yung lupa eh. Pero ang kanyang ugat, hindi malalim. Kaya nung dumating yung pagtikan ng araw, siya ang daling nalanta. Sa spiritual na kalagayan, yun nga, na ang bini nito natin sa isang tao na kung saan nabili siya, tumanggap siya kaagad. Kaso lang, nung dumating yung mga pagsubok sa kanyang buhay, mabilis siyang bumigay. Sapagkat yung bini niya yun ay hindi nagkaugat ng malalim. At yung mga salita na nakakatisod, mabilis siya natisod. At may tinutukoy doon patungkol doon sa pagkatisod. Yung nakakatisod, mayroong gagawin doon sa nakakatisod na yun. Pag ikaw na nakatisod, kaya pala tayo, mag-ingat din tayo pala sa ating mga binibigla sa pananalita sapagkat ang salita nga, ang dila, napakaliit yan pero sabi nga, kayang lumisa ng sunog. At pag yan ang sinalita mo, ang salita mo ay nakakatisod. Sabi ng Biblia, pag ikaw ay nakatisod, sabi niya, sa Matthew verse Matthew 13 verse 5. Then Matthew 13 verse 5 hanggang 10. Matthew 13:21. Luke 17 verse 1 and 2. Pakibasa kay Sister J. Luke 17 verse 1 and 2. Luke 17. May natulog. Para sa kanya, pinila ng kanya, ang dilimang bato sa ihali sa dagat, kaysa siya ay magpalikot sa maliit. Hallelujah. Yun pala ang mangyayari doon sa Kristiyano man na nagsalita na hindi malugat sa kanyang mga dila. Pag ikaw naging katisuran, mabuti pa sa iyo talinan ka ng Gilingan. patusaliga. Ngayon ba? Gilingan. Ano eh, gilingan? Patong gilingan. Yung tertulak ni Samson. Pero ka lang yun. No? Hindi ka na ka. Sabi yun. Mahirap buhatin yun. No. Kaya, ayun yun. Yung tao na nasikan ng salita ng Diyos, nasa kabatuhan, na sinasabi, tumanggap siya kagad ng salita ng Diyos. Nabless siya doon sa salita ng Diyos niya. Kaso lang dumating yung mga pagsubok. Madali siyang bumigay sapagkat mababaw lang ang pagkakasin. Nasik eh. Sa patuhan lang. Ayan yun. At yung nasik naman sa dawagan. Matthew 13 verse 3. Pakibasa po eh. Sister, ano eh. 13:7. Amen. Nahulog sa tawagan at iniinit ang mga yaon. Sa tidahon, nangiinis ka. Sabi doon, kaya nainis siya dahil doon sa spiritual na na isang tao na nakarating sa salita ng Diyos. Tumanggap din siya sa salita ng Diyos. Kaso lang, nahumaling siya sa mga bagay sa panlibutan na ito. O, hindi siya Hanggang nakapagpatuloy saan yan? dahil
Eh, 20, sa mga lagpas bagay na. na mas lalo pa niyang minahal. Nakatagal na, stop na.